Hi mga may, so for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano ko niluto yung inulam naming dinailan kagabi. At talaga namang madaming natakam, lalong-lalo na yung mga nasa ibang lugar na hindi makabili ng dinailan. So syempre, since may dinailan na tayo, manghihingi muna tayo ng the best partner ng dinailan, which is ang kamyas. So, syempre, since hindi tayo makaakyat dyan sa puno, buti na lang nakita ko tong pinsan ko at pinaakyat ko muna. So, dito sa probinsya, uso tong mga hinging-hingi to. Walang keme-keme. Basta ang importante, nagpaalam ka sa may-ari, hindi sa puno lang. So, buti na lang, medyo malapit lang yung mga bunga. Kaya, ayan, nakapagkuha na kami. By the way, mga may konting trivia lang regarding sa dinailan. Pero, syempre, hindi ako expert. Base lang to kay Lolo G. So, ang dinailan ay galing lang or gawa lang siya sa alamang. Kung baga parang pernases lang siya, kaya ganun yung shape niya. So, ayan, since wala tayong dalang plastic, gamitin na natin yung damit natin para hindi magkanda hulog-hulog yung kamyas. So, medyo madami-dami din to, pero actually mas masarap siya pag mas madami pang kamyas. So, ito lang yung mga ingredients. Siyempre, yung kamyas, yung dinailan, yung baboy, kung meron, pwede namang wala. At yung sibuyas at bawang. Siyempre, yung basic na pangtimpla kagaya ng asin at paminta. So, ayun na nga. Sorry, nakalimutan ko. Siyempre, lalagyan natin yan ng sili. So, yan pa yung siling na harvest natin sa tanim natin. Sobrang basic na gisa lang yung pagluluto nito. Kung baga, parang nasa sayo na lang kung paano mo titimplahin yan. Pwedeng-pwede ka mag-add ng Knorr cube. Pero ako, ang ginamit ko is asukal lang. Hindi kasi ako bumagamit ng yung granulated na seasoning or yung powdered seasoning eh. Kasi nakaka-HB daw yun mga mi, kaloka. So para lumabas yung mantika ng baboy, kailangan natin dyan lagyan ng tubig. At the same time, whey na din to para palambutin yung baboy. So i-wait lang natin at hayaan muna natin mag-golden brown yung pork. Pero kailangan mo ding bantayan mi kasi dumidikit yung pork dun sa kawali. Pag naubos na mi yung tubig, pwedeng-pwede ka magdagdag ng konting oil. So ito, satisfy na ako sa pagka-golden brown ng pork. Kaya it's time na ilagay na natin yung onion at yung garlic. Siya nga pala mi, yes, totoo, hindi talaga ako gumagamit ng granulated or powdered seasoning. Ang meron ko lang dito is Knorr pork, beef, or chicken. At ang ginagamit ko talaga sa pagtimpla is sugar at asin, paminta. Pag hindi ko nakukuha yung tamang lasa, nagdadagdag lang talaga ako ng asin or paminta and then yung sugar. At parang nilalaro ko lang yung mga lasa ng mga pampalasa. Ano daw? Anyways, balik tayo sa niluluto natin. So ayan, nilagay ko na yung dinailan. At syempre, since matigas siya, kailangan mo siyang pisain. Pisain? Basta runuton ba, runuton. Pero don't worry me, pag nainitan siya, lumalambot na siya ng kusa. So, mas mabilis na siyang madurog. Iyon, madurog yung tamang term. So, ayun, may pag-aroma test pa. Tami ang bawon. Walang halong MME. Meron kasi talaga siyang hindi kaaya-ayang amoy. Pero syempre, sobrang sarap niya, lalo na sa mainit na kanin. So, ayan, kailangan na nating ilagay yung kamyas or yung iba. Iba ang tawag niyan dito sa amin, mga mi. So, ang ginawa ko pala sa kamyas is pinitpit ko at saka ko hiniwa. And ayan, antayin lang natin siyang maluto, haluin din para maging well combined. Ayan natin kumulo at least 3 minutes and after that, ito na yung magiging itsura niya. So ayan, nagmamantika-mantika na. So sa mga oras na yan, pwede mo na siyang timplahan. Pwede ka mag-add ng Knorr pero ako ang nilagay ko is sugar. At syempre, wag natin kalimutan yung sili. Pero syempre, konting sili lang kasi hindi talaga ako fan ng sobrang anghang. And tada! Ayan na yung finished product natin. Thank you for watching!